po nating pasalamatan ang Panginoon sa hapong ito sa isang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen? Amen. Tayo po ay nasa last Sunday of the month at nasa last topic series na rin po tayo ng ating topic series na Spiritual Warfare. At ang aking pong mensahe sa araw na ito ay pinamagatang kong Knowing Your Enemy. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa mga oras nito, Panginoon, na sa lugar na ito na malaya kaming manalangin, malaya kaming kumanta, malaya kaming gawin ang mga bagay na ikalulugod mo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa lahat ng mga naririto, Panginoon, o sa mga paparating pa lang, Panginoon, na bigyan mo kami ng isang bukas na kaisipan at isang puso, Panginoon, na kung saan, Panginoon, lalo ka namin maunawaan, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong salita, Panginoon, na ito ay isang kayamanan ng aming buhay. Amen. So, ang aking pong topic ay Knowing Your Enemy. Yan po, tayo po ay, ang ating pong, itong month po ng January, ang ating pong mga topic ay series. So, nasa last series na rin po tayo. So, at ang aking pong sabi ko po kanina, ang topic ko po ay pinamagatang kong Knowing Your Enemy. Kung po kayo ay may mga Biblia, basahin po natin sa Ephesians 6, at chapter 6, verse 12. Sabi dito, "For our struggle is not against the rulers. It's not against the authorities. It's not against the dark power of this world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So alam niyo po, tayo pong lahat nandito ay, tayo po ay iba't iba ng pinanggalingan. Iba't iba ng pamilyang kinalakihan. At magkakaiba rin po ang estado ng ating buhay. Though dito sa Paris, halos magkakamukha tayo, pero back in the Philippines, magkakaiba tayo. Merong lumaking mayaman, merong hindi mayaman-yaman, merong, alam niyo na, yung iba, may mukhang mayaman, pero hindi naman mayaman. So magkakaiba. Pero alam niyo po ba, tayo po ay nakakaranas po ng iba't ibang struggle sa mundong ito. At tayo pong mga Kristiyano, dapat nating malaman ano, saan, at saan nagmumula. Bakit tayo nagkaka-struggle sa mundong ito. Sabi po, ulitin ko po, sabi po sa Ephesians 6:12, "Our struggle is not against flesh and blood, but it's against the rulers of this world, or against the evil spirit." To make it simpler, to make it simple para sa ating lahat, ang kaaway natin sa mundong ito, it's not against people. Hindi yung katabi mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung asawa mo, at lalong hindi ang anak mo, at lalong hindi si Mushu or si Madam. So, yun po, tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang struggle sa mundo ito. Isang halimbawa sa buhay mag-asawa, merong mag-asawa na kung saan parang Tom and Jerry yan. Kami pong mag-asawa minsan parang Tom and Jerry din. And then, may mga ibang mag-asawa na mahina ang kanilang, alam niyo na, mahina ang kanilang faith, mahina ang kanilang, madali silang ma-distract. So, walang ibang solusyon para sa kanila, kundi ang separation or divorce. Sa mga magulang naman, ako may anak din, pero hindi pa naman sa ganun ka, sa may ibang mga magulang, lalo na sa may mga teenagers na anak, matitigas ang ulo. Walang ibang nakikitang anggulo kung hindi ang parental issues. Sa mga unemployment, magaling naman, mapogi naman, maganda naman, matalino, masipag, pero unemployment. Meron naman batang-bata, pero andyan ang illness, disabilities, drugs, alcohol, gambling, name it, terrorism, at marami pang iba na kung saan nagiging struggle natin sa mundong ito. Dalahin natin siya sa mundong ito. Pero sinasabi po sa Biblia, kung ikaw ay may problema sa anak mo, kung ikaw ay may problema sa asawa mo, kung ikaw ay may problema sa kapatid mo, or kung ikaw ay may problema sa magulang mo, hindi sila ang kaaway mo, kung hindi ang evil spirit. At sa oras po na ito, bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon na kung saan nangyayari sa isang pangkaraniwan na sitwasyon sa isang tahanan.
I didn't translate it for Pierre after. I'm sorry, Pierre, because I speak Tagalog. Isang illustration po na kung saan nangyayaring pangkaraniwang sa isang tahanan. Let's say, panahon ng Greve. December 5, 2019 nang nagkaroon ng start ng Greve. Ang Greve halos umabot na ng mahigit sa 2 buwan kung tutusin na. Still meron pa rin Greve yesterday. Isang pangkaraniwan na nangyayari. So, I want you to use your imagination sa kwentong sasabihin ko. Kunyari, let's say, ang isang tahanan, isang ina ng tahanan, papasok siya sa trabaho. Siyempre, may Greve. Kung ang pasok niya 8:30, 2 hours ahead of time, kailangan gumayak na siya. So, 8:30, so dapat gising na siya ng 6. Pagpasok na niya, so kailangan mag-alatad siya ng advance time para hindi siya malate sa kanyang pasok na. Usually, pasok lalo na ng mga full-time is 8:30, right? So, kailangan gumayak siya ng maaga. 2 hours sa travel mo, papunta pa lang sa trabaho, you spend your energy, your time, lahat, pagod, gutom, lahat na naranasan mo na. And normally, tayo nagtatrabaho tayo ng 9 to 10 hours, sometimes even 11 hours. Pagpasok mo ng trabaho, 10 hours ka ng trabaho, papunta pa lang sa trabaho mo, 2.5 hours, pagbalik mo is the same thing. Pag uwi mo ng bahay, mainit ang ulo mo. Siyempre, pagod ka, nagtrabaho ka na 10 oras, naglakad ka ng 5 oras, back and forth. At ang gusto ni Mushu, serbisyong prinsipe. At ang gusto naman ni Madam, of course, serbisyong prinsesa. Dahil sa hirap ng naranasan mo sa iyong pagtatrabaho ng isang araw. At ang nangyari na yon ay mahigit na 1 buwan nangyari. Pero try to use the imaginations. Bakit ka na travel ng 5 oras na mahigit? Dahil sa Greve. At bakit ka nagtrabaho at napagod ang iyong katawan? Siyempre normal, kahit na gaano ka katagal na nagtrabaho, sumusweldo ka, kailangan pumasok na ng time. Kailangan magtrabaho ka ng 10 oras or 9 hours. At dahil sa pagod mo, sa gutom mo, sa lahat ng nararanasan mo, dahil winter, maginaw, lahat na stress ka na sa trabaho mo, pressure ka na sa lahat ng ginagawa mo. So kailangan mo, parang hinahanap mo yung bagay na impossible mangyari dahil yung kasama mo sa bahay, kung ano yung nararanasan mo, kung ano yung nararamdaman mo, it's the same thing. Yes. Pero pag uwi mo ng bahay, anong spirit ang dala mo? Anong spirit ang dala mo? At ano yung nakuha mo sa labas? That's right. Pagpasok mo ng pinto, ngingiti ka ba dahil sa pangat na naranasan mo? No. Tatawa ka ba dahil nag-travel ka ng 5 oras? Ngingiti ka ba dahil si Madam or si Mushu walang pakundangan? 10 oras ka nagtrabaho, hindi ka man lang bigyan ng kape. Di ba? Pag uwi mo ng bahay, kanina mo ibubunton yung sama ng loob mo? Sa asawa mo? Sa kapatid mo? Sa anak mo? Kay Madam na hindi nagbigay ng kape? O sa mga nag-greve? O sa mga tao na naging dahilan ng greve? Pero kung titingnan natin at i-rewind mo yung scenario, try to rewind the scenario. Palawakan niyo yung gusto kong nasa isip ko. Palawakan niyo yung scenario. Bakit nagkaroon ng greve? Let's say for example, it's an example. 10% genuine ang kanilang intention. Para sa future generations, para sa ating mga trabahador, para sa mga matatandang nagpe-pension. 10% genuine ang kanilang layunin. 40% ang gusto lang nila manggulo. Magnakaw, maggulo, pumatay, mag-distract ng tao at manakit. Yan po ang trabaho ng leader. So, 10%, 40%, and another 50% para makumpleto natin 100%. 50%, yan po yung mga politiko. Let's say sabihin natin, there's a percentage pa rin na sa mga politiko, sa mga politicians na maganda pa rin ang kanilang layunin. Pero majority, ano po ang layunin ng mga politicians? Majority gusto nilang sila ang mag-control ng mundo ito. Tama po? Of course, you have the power in this world. Of course, kailangan gusto mong, sino hindi magugusto ng lahat ng tao babaw sa'yo? Of course, yan po ang layunin ng mga politicians. Kung sa sinabi kong percentage,
1% ka lang. Iisang amang tahanan ka lang. Plus the 10%. Paano na ang mundo ito? Paano na ang pamilya mo? Pagbubuntanan mo ng galit, pagbubuntanan mo ng lahat ng bagay. Pagbubuntanan mo ng lahat ng bagay na hindi sila ang dahilan. Pero po sa araw na po na ito, itinuturo po sa Biblia, dito sa Ephesians 6:12, our struggle is not against flesh and blood. It's not against your wife, it's not against your husband, it's not against your children, it's not against people. It's not against your loved one. It's against the evil spirit. Sabi ni Paul, alam niyo po, sabi ni Paul sa mga, ito po palang base sa aking, ito po kasing base sa aking pag-aaral sa chapter na ito. Ito po palang nangyayari sa atin sa pangkasalukuyan. Yung problema ng mga bagay-bagay na nararanasan natin. Naranasan na rin sila ng mga taga-Epeso. At ang sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, finally, be strong in the Lord and His mighty power. Sa kabila ng paghihirap natin, sa kabila ng mga nararanasan nating problema sa mundong ito, kailangan natin kumapit sa Panginoon. We need to be strong in the Lord at sa Kanyang kapangyarihan. From the word finally, sa Tagalog, minsan hindi ko rin alam kung ang Tagalogin eh. Pero from the word itself, final. Final. Wala tayong ibang matatakbuhan kung hindi ang Panginoon lang. Sa kabila ng ating mga nararanasan sa mundong ito, kayo tatatakbo? Kung hindi sa Panginoon lang. So, dahil po nalaman na natin na ang problema na pala natin kung bakit tayo namumroblema sa mundong ito ay hindi ang mga mahal natin sa buhay o hindi ang tao. Ngayon po, tuturuan ko kayo kung ano ba ang technique in spiritual warfare. But first of all, you would be very successful in spiritual warfare until you answer to these two questions. First question, who am I? Who am I? Can you ask yourself, who am I? Please, who am I? Do you know who you are? Do you know who you are? Yes? Do you know who you are? Yes. Do you know who you are? Or do you let people tell you who you are? Papayag ka? Kunyari, let's say, kakalabitin kita and I will tell you who you are. Papayag ka? No. Kakalabitin tayo, you know? Let's say, for example, you know, you're so annoying. Papayag ka? Of course, no. Example lang ba? Of course, hindi tayo papayag na tayo annoying dahil kilala natin ang sarili natin. Right? Sasabihin sa inyo ng katabi mo, you know, you're so rude. You know, really, you're so noisy. I really, you're so lazy. And really, you're so annoying. Sabi nga ni Chris sa akin. Pero of course, hindi tayo papayag na sabihin ng katabi natin kung sino ka. Dahil mas kilala mo ang sarili mo. Amen? Mas kilala mo ang sarili mo, right? Kesa dyan sa katabi mo. Pwede ba mas kilala ni Michelle si Edwin kesa sa sarili niya? Of course, no. At lalong hindi tayo papayag. But today, gusto kong tanungin, sino nga ba tayo? Sino nga ba ako, Askisa? Sino nga ba ako bilang isang asawa? Sino nga ba ako bilang isang anak? At sino nga ba ako bilang isang lingkod ng Panginoon? Sabi sa John 1:12, I am the child's God. Are you really? Really? You're a child of God. Do you accept Jesus? Yes. Do you receive Jesus? Yes. And do you believe Jesus? Yes. Of course. Then you have the right to tell, I am a child of God. Amen. Amen? And then sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, I am a member of Christ's body. Alam niyo po, kanina po habang nakaupo po ako dito sa tabi, nire-recall ko po kasi kami nag-aral ng 1 Corinthians na pumasok ulit sa isip ko na gusto ko siyang i-share ulit. Doon na nagamit ko na siya as illustration sa aming cell group. Kung familiar po kayo sa alamat ng pinya. Siyempre lahat tayo, familiar tayo sa kwentong yan dahil elementary pa lang tinuturo na siya. So yung alamat ng pinya, yung bata, parang dahil isang nanay siya at saka isang bata, inuutosan niya yung anak niya. Sabi niya, kuhanin mo, nakita mo ba yung ganito? Kuhanin mo nga yung ganyan, nasaan yung ganito?
Ang palaging sagot ng kanyang anak, hindi ko po alam at hindi ko po nakikita. So tuwing uutusan ng nanay yung kanyang anak, hindi, the same thing. Ganun din yung sagot, hindi ko po nakikita, wala siyang pakialam dun sa hinahanap ng kanyang ina. At sa galit ng kanyang ina, dahil hindi naman nasunod yung kanyang anak, siya na lang kumukuha kung ano yung pinapahanap niya. So, nangyari, dahil na puno na yung nanay niya, pagod na siya, sabi ng kanyang nanay, sana maging pinya ka na lang. Pero alam niyo po, ano po yung moral lesson ng kwento? Ang moral lesson po ng kwento is, sa ating mga magulang, huwag natin turuang maging tamad ng ating mga anak. Huwag natin silang turuan na ikaw lang ang gagawa at hindi sila dapat kumilos sa iyong tahanan. Dahil of course, mas authority ka sa kanila kaysa sa mga anak. At sa ating mga anak, matuto tayong sumunod sa ating mga magulang. Tama? Matuto tayong sumunod sa pinag-uutos ng ating mga magulang. Pero sabi mo nga kanina, I'm a child of God. Pero hindi ka naman nasunod. It's the same thing sabi niya. Di ba? It's the same. Gusto mo ba? Alam niyo po, gusto niyo ba? Tayong mga Kristiyano, binayayaan tayo ng Diyos ng maraming bagay. Binless tayo ng maraming talent. Binless tayo ng masaganang buhay, in short. Pero, anong nangyayari? Dahil mga tamad tayo, hindi natin dinidiscover kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Pero masasabi mo bang anak ka ng Diyos, samantalang hindi ka naman nasunod? Of course, no. So ito pong kwentong ito ay isang kwento na kung saan, kwento pang bata, pero bakit, ngayon ko na lang po naisip na i-connect ko na lang siya. Pero kung tutuusin, parang tayo rin yung nagiging ganun, di ba? Let's say for example, sa isang tahanan, pwede bang masunod yung anak? Pwede bang masunod na ikaw nang mabuto sa nanay mo? Kuhanin mo yun, kuhanin mo to. No, of course, no. Walang respeto. At naniniwala po ako sa kasabihan na ang puno ng mansanas ay hindi manganganak ng pinya. O hindi manganganak ng mangga. Pero, ang punong malusog, tandaan po natin, minsan may nangyayari kahit na malusog ang puno, minsan ang lumalabas na mga bunga ay sira. Bakit? Kasi maraming fertilizer, hindi siya naalagaan, hindi nadadamuhan, maraming mga nakakasira sa bunga. At huwag po natin hayaan yan para sa ating mga anak. Amen? Bantayan po natin ang mga bagay na ginagamit natin sa mga anak. Ang mga bagay na nakakasalamuha nila sa kanilang mga paglaki. Ang mga bagay na nakaka-impluwensya kung paano sila hubugin isang mabubuting tao. Malaki po ang part natin bilang isang mga magulang. At malaki po ang part natin kung tayo man po ang ating mga kamag-anak ay nasa Pilipinas o nasa iba't ibang lugar. Samantalahin mo na may kasama kami, kaibigan ka. Kailangan ikaw ang maging impluwensya niya para magkaroon ng isang magandang halimbawa. Sabi sa Psalm 139:14, you are fearfully and wonderfully made. Pwede ba yun? Alam mo yun, yung agila ka pala pero feeling mo duck ka. Parang funny, di ba? Sabi naman, it's funny. It's funny face, sabihin, yes. Alam mo yun, nakasalamuha ka sa mga duck, tapos hindi mo alam kung ano ka. Agila ka pala. Madi-discover mo lang na isa ka palang agila kung gagamitin mo yung mga bagay na kakayahan mo. Ang taas mo palang lumipad, pero feeling mo yung pakpak mo parang isang duck. Parang ang takit pa rin. Agila, tapos feeling niya kabilong siya sa mga duck or kabilong siya sa mga ibong maya. Alam mo yung ibong maya? yung pinakamaliit na ibon sa atin sa Pilipinas na tawag doon ibong maya. Marami po niya sa amin sa Pilipinas. And sa Revelation chapter 12 verse 11, I am victorious. Yes! Victorious tayo dahil tayo ay anak ng Diyos. Walang nilikha ang Panginoon na hindi victorious. Kung ating magulang ay ang Panginoon, tayo ay victorious. Tayo ay hindi tayo talaga na Kristiyano. And ito po, minsan sa buhay natin, makakalimot tayo. Alam niyo po, napakinggan ko na po ito sa mga preachings, hindi ko po alam kung sino sa natandaan, pero natandaan ko po yung message. Ang bahay na
konkreto, kahit na gano'n siya katibay, kahit gano'n siya katatag ng mga poste, ng mga foundations, kapag hindi mo siya maintain. Alam po yan ng mga karpintero, kung sino man ang mga karpintero ito. Kahit gano'n kaganda ang bahay mo, kung hindi mo siya maintain, mawawala ang ganda niya. Mawawala ang tibay niya. Kasi yung pader, hindi mo siya pinturahan ng mga ilang dekada, di ang pangit na. Of course, ganyan din tayo sa buhay ng Kristyano. Kailangan, hindi natin makakalimutan na tayo ay anak ng Panginoong Diyos. Pag tayo dumating tayo sa, alam niyo po, ang buhay natin ay parang seasonal. Minsan masaya, bukas hindi na. And minsan naman, maraming problema. Minsan mix na. Minsan, sama-sama na siya. Hindi ka na nga masaya, may problema ka pa sa pamilya mo, tapos nawalan ka pa ng trabaho, tapos na-traffic ka pa, nakasakit ka pa. So, ang buhay po natin, seasonal yan. Hindi laging Pasko. Yeah? Hindi siya laging Pasko. Bakit ko siya nasabi? Ganyan po tayo mga tao. Ganyan tayo. And nangyayari yan. Nangyayari sa buhay natin yan. Pero tandaan po natin, sabi dyan, kapag tayo nakakalimot, take your finger and point it up and say, I'm a God's son. Anak ako ng Diyos. Amen. Tapos nga natin sabay sabihin natin, anak tayo ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Amen? And then, syempre, kung tayo anak ng Diyos, meron tayong obligasyon. Ano yung obligasyon natin? Anong obligasyon natin sa CIY? Ano yung obligasyon natin sa mga mahal natin sa buhay? O ano yung obligasyon natin sa bansang ito? Anong obligasyon natin sa ating mga kaibigan? Of course, point your finger forward and say, I'm a man's servant. Kailangan natin magbigay ng serbisyo sa ating, kung mahal natin ang kapwa natin. Kung tayo ay may malasakit sa kapwa natin, kung tayo may mga malasakit sa mga mahal natin sa buhay, kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin sa kanilang ipaunawa kung ano nga ba ang kagandahan ng Panginoong Diyos. Amen? Anak ka nga ng Diyos, tas sinolo mo na yung pagiging anak niya, hindi ka man nag-share. Of course, so kailangan natin mag-share. And then, sabi dito, look down here. Dahil anak tayo ng Diyos, put your finger down and say, I am a devil's master. So, patakan mo siya kasi alam mo, talagang galit na galit ka sa gumagawa ng kaguluhan, hindi ba? Galit na galit tayo sa gumagawa ng distraction. Galit na galit tayo sa mga bagay na sumisira sa buhay natin, hindi ba? So, kailangan pag galit tayo talaga sa, talagang, di ba? Alam niyo, ginagawa ko palang itong bridge mo, ginaganyan ko na yung sarili. Alam niyo po, kasi galit ako. And then, second question. What to do now? Sabi ko nga kanina, I exalt God, which is we need to glorify God. Kailangan natin papurihan ng Panginoon. Kailangan natin i-glorify, bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Amen. I exalt God. And then, I exhort men. Ibig sabihin, God's man-servant ka na, o God's servant ka na. So, kailangan mo mag-serve sa mga tao, sa mga kapwa natin. And then, I exile the devil. You resist the devil. Amen? Ba't po parang matahimik ninyo? Kayo po ba ay seryoso? So yun po. So yun po ang atin po tayo anak ng Diyos. Kailangan natin papurihin ng Panginoon. Kailangan natin magbigay ng servisyo sa Panginoon. At kailangan natin i-resist ang devil. Amen? Pero gusto ko po kayong tanungin. Sabi ni si Sister Lisa, first time lang mag-preach, tas ang daming tanong pa. Dalawa. Who am I? What to do? Or what do I do? Pero patuloy ko na po yung tanong. Sino po dito ang mga part-timer? Taas ang kamay. Part-timer, come on. Raise your hand. Part-timer. Down. Sino po dito mga full-time? Okay. So nakita ko na kung sino dito yung mga part-timer. Pero babaguhin ko po ang tanong. Sino dito ang mga part-timer Christians? Part-timer Christians, come on! Kanina, nung tinanong ko, sino ang mga part-timers sa trabaho? Ang dami nila! Halos karamihan, 50%. At sino mga full-time ko, konti na yung kilala. Pero bakit? Totoo po ba? Part-timer tayo? Okay, uulitin ko ulit ang tanong. Sino dito ang part-time Christians?
Wala na nagtaas ng kamay. Kasi, mabibisa tayo. Malad kahapon. Hindi na malad sa susunod, tas malad na naman. Mga part-time Christians. Pero, paano natin mapagtatagumpayan ang full-time devil? How we can defeat the enemy if you are a part-time Christian? Sige nga, kahit bata ka, explain. Part-time Christian ka, kapag dumaan ang problema, tumbe. Wala na. Paano mo lalabanan na isang part-time Christian at isang full-time devil? Mapaglalabanan mo ba? Kaya mo ba? Kapag nawalan ka ng trabaho, nag-away kayo mag-asawa, kapag yung anak mo matigas ang ulo, dahil nga part-time Christian ka lang, bihira ka lang magdasal. Pag nagdasal ka, yung maghihiwalay na kayo mag-asawa na huwag naman gawin maghiwalay. Di ba? Pero alam niyo po, ang Satan, Satan works 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. He never sleep. He never quit. Ganyan po ang demon. And God did the same thing for us sa ating mga Christian. Hindi natutulog ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Pero, kung merong God servant, meron din devil servant. Di ba? Mas masipag sa ating magtrabaho ang alagad ni Tanim. Di ba? Ito po ang nakakalungkot sa ating mga Kristiyano na kung saan, ang dali nating ma-distract, ang dali nating kapag, full-time daw na trabaho, talaga naman lahat nag-applyan. Ay, ako na, may iba dyan, nag-PM na, may iba naman tumawag na agad, kasi full-time ang trabaho. Pero sabihin mo, kailangan kayo sa Sunday, merong practice, may mentoring, wala na, namalad na. Wala na. Dahil nga, tayo ay mga part-time. Pero papayag ka ba? Papayag ka ba na ang tahanan mo sisirain ng full-time na devil no? At sa araw na po na ito, pero sabi ko nga kanina, ang isang tahanan na kahit na konkreto, kung hindi mo siya i-renovate, hindi siya gaganda o hindi siya titibay. Ganun din po sa buhay natin Kristyano. Minsan darating tayo sa punto na panghihinaan tayo, pero sige lang kapatid. Kung panghihinaan ka ngayon, sige lang, pero lumabang ka. Dahil hindi tayo papayag ng pamilya natin, ng mga mahal natin sa buhay, sisirain ng kung sino mang demonyo. Diba? Papayag ka ba? Kayo mag-asawa, maghihiwalay kayo ng dahil lang sa grave. Alam mo yun, na hindi ka naman kasama, umiit lang ulo mo dahil naglakad. Normal! Wala sasakyan eh. Diba? At lalong-lalo na hindi mo kalaban ng bus. Alam mo yun, minsan, ang tagal naman ng bus, late ka na sa bus. Anong ginagawa ng bus? Wala namang ginagawang masama. So, ang hindi natin kalaban, ang kaway natin na nagbibigay sa atin ng struggle sa mundong ito, hindi ang tao at hindi ang object. Pero ginagamit yung instrumento ng ating kaway. Amen? Yes. So, ayan po, sana po naliwanagan ninyo yung aking katanungan, pero alam niyo po yun sa tanong mo kanina kung sino yung part-time Christian, kung ikaw nga yung part-time Christian, sabay magsisikat, sipagan mo mag-full-time. Alam mo yung full-time ka, sige lang, meron pa ako na hindi nasabi. Alam mo yun, part-time Christian ka, pero gusto mong biyayaan ka ng Diyos ng lahat ng biyaya from head to toe. Bakit sa lahat na lang ng biyaya mayroon? Bakit ako kukunti? Alam mo yun, nagsiselos ka pa, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Gusto mo lahat ng biyaya, lahat ng benefit ng meron ng full-time, lahat meron ka. Meron kang panaligo, meron kang lahat, meron food allowance, lahat. Lahat gusto mo. Pero, kung iisipin mo, parang there's something wrong, di ba? Gusto mo lahat, biyaya ng Panginoon, ikaw naman, ayaw mo naman magtrabaho. Of course, no. And then, sa Ephesians 6:13, the armor of God. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. So, nakaranas ako ng isa, and then after nawala na siya. So, tinuturo po, ewan ko rin po kung tinuturo din po ito sa mga militar o sa mga polis, but I think the same thing. Yung pong color coding. Color coding na white, pag yun yung mga militar na white
red code, unaware sila. Yellow code, yun yung awareness. Merong potential awareness. So, ibig sabihin, yung mga militar, mga may code na white, wala silang alam. Wala silang alam. At yung yellow, yun yung potential awareness. Ibig sabihin, alam na nila na may threat, pero aware lang sila. No action. Walang action na mangyayaring gagawin sa kanila. And then, orange. Yan po yung code orange, heightened state of awareness. So, kailangan mag-ready na sila kasi alam na lang may threat. And then, red. Take action. Minsan, alam niyo po, habang inaaral ko po itong topic na ito, hindi ko alam kung anong talaga yung illustrate ko eh. Pero naisip ko, minsan, kung tayo minsan ay mga part-timer at may mga full-time devil, minsan para din tayong color coding. Minsan white, minsan yellow, minsan orange, minsan red. Tsaka ka pa magiging mag-take ng action pag alam mo ng may threat na. Lagi ka bang Kristyano na hindi aware sa lahat ng mga bagay-bagay? Kasi hindi ko nga alam eh. Kasi wala akong pakialam. Yellow ka ba? Meron kang potential awareness, pero wala ka namang ginagawang action. O sa kaka-action, kapag heightened na awareness na, kapag nasa state of awareness na, kapag nagpapanik na, kapag ang alam mong magigiba na ang isang relasyon, kapag magigiba na ang isang samahan or isang tahanan, saka ka palang mag-take action. At minsan po yan po ang isang ilustrasyon na isang magandang halimbawa sa atin. Lagi tayong hindi aware. Lagi tayo in the last minute, tsaka kakikilos. Tsaka kakikilos ng puro katrabaho, full time, kapag po nagkasakit na. Pero magtrabaho ka ng 12 oras sa araw-araw. So no. Kailangan pang magkasakit. Kailangan pang mawalan ng mahal sa buhay. Kailangan pang may mangyaring hindi maganda sa inyong samahan, tsaka kapag gagawa ng action. So hindi po. Huwag po natin kailangan yung ganito. Ito po ay isang illustration ko lang. Ang aking pong mga ilustrasyon ay ang general po nangyayari sa buhay natin. Yung trend, pero ang epekto sa atin napakalaki. Yung part-time, tsaka full-time, alam na natin yung minsan tatanong ko ulit sa susunod. And then ito pong color coding. Minsan yan, sabi niyo na, yun ako eh. Parang minsan nahihiya tayo dahil minsan tayo ito nangyayari sa buhay natin. And then, Ephesians 6:14 and 15. Stand firm then. Gusto ko pong basahin natin ng sabay-sabay. Sige po, tayo po ay para medyo magkaroon ng kasiglahan kasi parang na-hurt kayo dun sa part-time na yun. Hindi mo ba? Pero basahin po natin ng sabay-sabay. Sige po. Stand firm then. With the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Dito po sa 14, sabi dito, stand firm. Stand firm. With the belt of truth buckled around your waist. Sabi ko nga kanina, si Paul, ginawa niyang example ang mga Roman Empire. Ginawa niya example. Imagine mo, ang isang sundalo na may belt. Ano yung mga nasa belt niya? Andun yung bullet, andun yung gun, lahat ng protection na kung saan ipanlalaban niya sa kanyang kaway. Sabi ni Paul sa mga taga-Efeso, stand firm! Kapag dumadanas ka na ng problema, kapag dumadanas ka na ng struggle sa mundong ito, buckled up your belt with truth. So kailangan fasten your seatbelt para maging protection mo sa buhay mo ito. And at the same time, yun po ay isang katotohanan. Bantayan natin ang ating isip, bantayan natin ang ating sarili. Kasi ang galing pong tumarabaho ng ating kaway. Amen? And then sa 15, sabay-sabay po nating basahin. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Okay. Imaginein mo yung in-illustrate ni Apostle Paul na Roman Empire. Imaginein mo. Use your imagination. Come on. Imaginein mo without shoes. Ano mangyayari? Parang funny, funny face. Roman Empire without shoes. Pero sabi ko nga po kanina, ito ay illustration lang.
isang ilustrasyon ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso na kung saan kailangan maging handa tayo sa lahat ng bagay. So, armor without the shoes. Parang hirap, no? Okay. Huwag natin imagine ang Roman Empire. Imagine mo lang sarili mo. Kasi remove your shoes. Lumakad ka sa labas. Ano pa karamdam? Masarap. Para kang yumayakap sa yelo. Para kang lumalakad sa isang masakit na daan. Pero ito po, sabi ko nga, isang ilustrasyon lang. Sa buhay po natin, kailangan natin proteksyonan ang ating isip, ang ating mga bagay-bagay sa mundong ito. So, you're fitted with the readiness that comes from the gospel of God. So, kailangan, kapag tayo ay dadanas ng mga problema, ng mga struggles sa mundong ito, kailangan meron tayong protection. Ano yung protection? Kailangan ang protection ng Panginoon ay nasa atin. Hindi tayo makakalakad sa mundong ito ng kaya lang. No man is an island. At hindi tayo makakalakad nang wala tayong, hindi natin kasama yung ating mga mahal sa buhay, yung ating kaibigan, hindi ka nag-iisa sa mundong ito. At hindi ka, alam mo yung putok sa buho, yung hindi mo alam kayo ang galing. Dahil anak tayo ng Diyos. Kailangan natin proteksyonan ang ating isip, ang ating katawan, at ang ating mga nilalakaran sa mundong ito. Alam mo yun, lalakad ka sa problema pero wala kang protection. So, ang nangyayari sa'yo, detumde ka. Wala, kasi nga, wala kang protection. So, ganun din yun. Kapag tayo ay makikipaglaban sa mundong ito, bantayan natin ang ating mga kaisipan. Amen? Amen. Ephesians 6, chapter 6, verse 16 to 17. Sige po, basahin po natin na sabay-sabay. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Faith, take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. So in short, kapag tayo ay nakakaranas ng problema, kapag tayo ay nakakaramdam na hindi maganda sa ating sistema ng ating katawan, wala tayong ibang pang sandatak kundi ang salita ng Diyos. Flaming arrows, it means the word of God. Amen? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Napakasimple po. Napakasimple ng sinasabi sa Biblia na kailangan natin mamuhay sa salita ng Diyos. Kailangan natin dala-dala kahit saan tayo pumunta. Yun po ang salita ng Diyos. And then, Ephesians 6, 18, 20. And sige po, sabay-sabay po natin basahin. And I pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Alam niyo po, hindi ko po alam kung dapat kong sabihin sa inyo po ito, no? Last 1 month ago po, today's my first preaching sa hindi po nakakaalam. And truly po sa isang buwan na kalahati na minameditate ko po itong topic na ito, hindi ko alam niyo po, parang in the last minute gusto kong mag-back out. And I pray to God, Lord, this is not yours. Hindi mo kagustuhan, Lord, na pigilan ako sa araw na ito. At sabi ng asawa ko, hindi pa rin ba nawawala yung kabang? Hindi, lalo dumadami. So sabi ng asawa ko, okay, we will go. So ginawa po ng asawa ko, and thanks to God dahil ako po ay may asawa isang mabait at mapagmahal na asawa. Yes, plus pogi daw po. Yan po ang aking asawa. Alam niyo po, sabi ng aking asawa, sige gagayak tayo, di inis ko sa kami pumunta. So, dito po kami nag-check-in kagabi sa Siyempre, hot bath, lahat po ng enjoyment para mawala yung aking taba. Dahil sabi ko, Panginoon, hindi ito ang kalooban mo. Hindi ito ang kalooban para pigilan mo sa araw na ito. Hindi ito ang kalooban mo na ang una kong pagtayo sa lugar na ito, sa iyong salita, ay mapipigilan ng kung sino man. Lord, help me, Lord, dahil wala akong kakayahan. At ito nga, sabi nga dito sa pray in the Spirit of all occasion
with all kinds of prayer and requests. With this mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Lord's people. Alam niyo po, sa ating pong mga kasama sa mga workers, CIY workers, minsan hindi po sila perfecto. Marami po kaming pagkakamaling nagagawa sa buhay. Marami din pong time na hindi maganda ang sistema ng aming katawan. Hindi po, sabi ko nga kanina, ang buhay natin seasonal, hindi ba? Seasonal siya, minsan masaya ka, bukas hindi ka na masaya, sa susunod naman nag-mix na. Di ba? Hindi siya laging Pasko. So kailangan pag-pray po natin ang mga lingkod ng Diyos. Kagaya ko nga po, hindi ko po alam, pero Lord, sabi ko, Lord, hindi ito yung kalooban mo. Hindi ito yung kalooban na na-atras ako sa laban na ito. Hindi ito yung kalooban mo na nakipigilan mo kung tumayo sa oras na ito. At I encourage you people, patuloy po natin pagpanalangin ang ating mga pastor, ang ating mga lingkod ng Diyos. Dahil po, hindi lahat po sabi ko nga kanina, kung hindi mo babantayan ang puso mo, aatakihin ka ng kaway. Di ba? Kasi, ang alagad ng devil, ang galing nilang magtrabaho. Talagang full time. Pero, tayo hindi naman full time eh. Minsan pagtulog mo, di wala na. Pero yun, hindi siya nagpapahinga. Kahit natulog ka na, talagang pipilitin ka niya. Yes. Talagang gagalitin ka niya. Alam niyo po, i-example ko po yung sa aming mag-asawa. Alam niyo po, minsan, kunyari, Alex, patulog ka na. May naalala ko, darling, sinampay mo ba yung damit niya sa darin? Darling naman, matutulog na lang tayo. Yan ka na naman. Alam mo yun, patulog ka na lang. Parang hindi siya natutulog. Biroy mo naman matutulog na yung asawa. Tapos tatanungin ko, di magagayat na naman siya. Di yun na. Natulog na ng hindi maganda. So yun po ang ibig ko sabihin. Kaya kailangan natin bantayan yung ating puso. Amen? At higit sa lahat, bilang kapatid sa CIY, ipanalangin po natin ang mga lingkod ng Diyos. Dahil dumarating din po sila sa punto ng kanilang buhay na hindi po sila laging perfecto. Amen? Purihin po ang Panginoon. And then sa 19 po, pray also for me that whenever I speak words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Alam niyo po, dito po sa aming cell group, ang Argent Way, talagang kung minsan po, imbitahin ko po kayong, ibag naman lahat, kung gusto niyo lang kung minsan pumasya sa amin, ang aming pong group, talagang makikita mo talaga nandun yung fire, nandun yung Holy Spirit. Na isang word ni Lord, iba-iba ng revelation sa bawat isa. Iba-iba. Kaya pag pinagsama mo, ang ganda pala ng salita ng Diyos. Yung revelation kay nanay, kay Mami Carmen, at yung revelation kay Karen, iba-iba. Yung revelation kay Eddie Luyo, yung revelation kay Mami Cynthia, iba-iba siya. Pero isang word lang. Pero bakit kaya kakaiba? Kasi sabi ko nga kanina, magkakaiba man tayo ng pinanggalingan, magkakaiba man tayo ng pamilyang kinalakihan, magkakaiba man tayo ng estado sa buhay, pero lahat tayo nakakaranas tayo ng iba't ibang struggle sa buhay. Amen? At ang salita ng Diyos, ang siya lang ang pwedeng tumulong sa mga bagay-bagay. Amen? And then 20, for which I am ambassador in chains, pray that I may declare it fearlessly as I should. So tayo po ay ambassador in chains. Ibig sabihin, tayo po ay lingkod ng Panginoon. Huwag po tayong matakot. Alam niyo po, nung una akong nagja-join, sa hindi po nakakaalam, kung gano'n po katagal tong CIY, kami po yung, ganun din, ako lang po yung, kami po magkapatid ang bagang member. Pag kunyari sa bus, may Bible kasi kailangan namin dala-dala. Titingnan mo sa bus yung Bible, tapos tatago ko pag may natingin. Pero na-discover ko, bakit? Bakit ko kailangan itago ang pagiging Kristyano? Yan po ang hindi natin dapat gawin. Kailangan tayo ay maging proud na tayo ay anak ng Diyos. Amen? And full body prayers. Ito pong kanina po, tinuruan ko po kayo kung dapat minsan kakalabitin natin yung sarili natin, tatanungin natin, ano pa ba ako ng Diyos? O ako'y naliligaw na? Ano nga bang ginagawa ko bilang lingkod ng Diyos? At dito po, tuturuan ko po kayo kanina tinuruan ko po kayo ng technique kung minsan tayo nakakalimot, diba? Titingin tayo sa langit, sabihin natin ang tayo ng Diyos, servan tayo ng Panginoon, at kailangan nating i-resist ang devil. Ngayon po, tuturuan
tuturuan ko po kayo ng full body prayer. Most people pray, they are only using their tongue to pray. Sabi nga ni Ricky, yung kapatid ko, kapag yung prayer na cute, yung Lord, thank you Lord sa buong maghapon, amen. It's a cute prayer, sabi niya. Sa po nagsabi na yung kapatid ko. Pero dito po, tuturuan ko po kayo ng full body prayer. Imagine your mind. Imagine your mind na yung family mo. Yung nanay mo may sakit. Ang daming problema financially. Ang dami mong mga sa isip. And then pray. Pray na pagdasal mo na healing. And pray. At kapag nagdadasal ka ng healing, ipanalangin mo na yung pinagdadasal mo healed. Diba? Hindi ka pwedeng magdasal or hindi pwedeng magdasal. Nagdasal ka na, nakasalo ka pa nagdasal. Pwede ba yun? Declaring your prayer, kung nagpe-pray ka ng health, declaring your prayer that the person is healed. Use your imaginations. Use your imagination. Napakaganda natin mag-imagine. Alam niyo po ngayon, nandito po ako sa pero natin ko na-imagine. Kung ikaw ay may karamdaman, isipin mo na paggagalingin ka ng Diyos. Kung meron kang dinidesire sa Panginoon, it will come true. Kung meron kang, kung pinagdadasal mo na magkaroon ka ng financial breakthrough, ipagdasal mo na financially magkakaroon ka ng abundant blessing sa Panginoon. And then, mouth. Kailangan bold ka. Kailangan kung gusto mo sumigaw ka. Kung gusto mong talagang mag-prayer ka sa Panginoon nang ikaw lang talagang manalangin ka ng mga rubduban. Yes, at yan po ang sinasabi ni Paul na armor of God. Ang dami natin mga armor na pwede natin gamitin. It's not the literal na armor, yung mga pandigma. No, it's not. It's your mind. It's your mouth. It's your hand. If you declare that, alam niyo po, ako po ay mahilig sa accessories. And weakness ko po ang mga accessories. Pero, nung pong nakatin ako ng EGR, tinuro po yung mga ornaments na mga symbol na kung ano-ano, na hindi pala siya, mga lucky charm, mga charm-charm na kung ano-ano. Doon po ako nagsimulang maging conscious sa pagbili ng accessory. At pag pumasok po ako sa isang shop, I put my hands and pray. Lord, kung anumang curse at kung anumang meron ng mga accessories na ito, I break it in Jesus' name. Use your hand. And like for example, Nene, tap her shoulder or anything na kaya mong gamitin ang kamay mo. Alam niyo po, nung pong bata ako, hindi ko po alam na, akala ko nung bata ako, nung kay dad ako ni Severin, ang kamay ng nanay ko magic. Yun po ang nasa isip ko, ang akala ko, kamay ng nanay ko magic. Kasi pag nadapa ako, at hinawakan ng nanay ko, feeling ko magaling na ako. Personally. At noong ko lang naisip na, alam mo yun na ang paniniwala, kasi yung faith ko na doon sa nanay ko na kapag yung natouch na yung aking kamay, nanay ko kasi born again Christian po ang nanay ko. Pero born again Christian po siya, pero siya lang po dati ang nag-church. Kailan lang po ako na born again itong nandito na po ako sa Paris. Tuwing may magkakasakit sa amin, tuwing may mangyayaring hindi maganda, she just only tap her hands to us. Lay hands. Akala ko magic yun, pero hindi pala. Ito po ang Panginoon. Yun po ang gift sa atin ng Panginoon. Binigyan tayo ng magandang imaginations. Binigyan tayo ng isang kamay na kung saan pwede natin gamitin magpagaling. Binigyan tayo ng isang mouth, ng dila, na kung saan pwede tayo mag-declare ng blessing. At meron tayong faith na kung saan pwede natin i-resist ang devil. Amen? Yes. So, ano yung unang technique na tinuro ko kanina? Kung kung sino ka dapat kilala mo ang Diyos, ano yung ginagawa mo, at ano ang kalooban sa atin ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, ito po, bibigyan ko po kayo ng ilustrasyon. I-download ko po ito sa YouTube. At tingnan niyo po ito. Hindi ko alam kung ganyan rin kayo sa inyong tahanan, pero kung ganyan ka,
adi maghingi ka ng sorry sa kasama mo sa bahay. Sa kapatid mo, sa nanay mo, sa kaibigan mo. Kung ito ka nga. So, tingnan natin. Very angry dog. Oh, nawala. Paano? Sorry po, so yun po, dinownload ko po siya sa YouTube at ginawa kong isang illustration. At gusto ko pong maging mapanuri kayo kung isa ka nga ba dito. Sa... Up. Okay. Okay, well. Thank you. Walang sense? Para ka rin bang papi? Natahol ka ng tahol, pero hindi mo alam kung sino tinataholan mo. Isa kang maliit na tuta na walang ginawa kung hindi tumahol ng tumahol sa bagay na hindi mo alam. Kung minsan, ang tuta pa nga alam natin kung anong problema nila eh. Pero ikaw sa isang tahanan, magtatahol ka ng ganyan, parang masagwa mo naman tingnan. Di ba? Imagine mo tuta ka, umuwi ka ng bahay, tahol ka ng tahol. Di ba? Tahol ka ng tahol sa mga bagay na hindi mo alam kung bakit ka nagtatahol. Bakit uuwi ka ng bahay, hindi naman siya ang dahilan ng grab? Bakit uuwi ka ng bahay, hindi naman siya ang dahilan kung bakit ka nagtrabaho? Pero kung minsan nangyayari sa mga bagay na ganyan, na talak tayo ng talak, na kung saan nasisira na ang ating tahanan sa mga bagay-bagay. At yun po, tayo ay nasa conclusion na. Sabi ko nga po kanina, kami dalawa ni Leia kasi, kami po ay may gift na yung mabilis. Yung mabilis magsalita. Alam niyo po kahapon, pinapractice ko po yung preaching na halos 40 minutes, natapos ko ng 10 minutes. Hindi ko po alam kung, sabi ko nga dun sa dating, hindi ko po alam kung talent yun eh, pero hindi ko po alam. So nasa conclusion na po tayo. So pag tayo po dumaranas sa ganitong problema, tayo po ay hindi dapat matakot. Sabi dito, do not fear them, for the Lord your God is the one fighting for you. Sa Deuteronomy chapter 3 verse 22. So yan po ang picture na paunan na po yan sa pag-uwi. But of course, kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Sige po, Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa isang napakagandang katuruan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, kung kami man ay nakakaranas ng hindi maganda sa aming pamilya, hindi maganda sa aming samahan, hindi maganda, Panginoon, sa bilang isang magulang, Panginoon, at hindi maganda bilang isang pamilya ng CIY. Lord, hinihingi namin ang kapatawaran, ang mga bagay na hindi namin nagagawang tama, Panginoon, Lord. At sa katuruan, Panginoon, salamat, Lord, dahil alam na namin kung sino nga ba ang tunay naming kaaway sa mundong ito. Alam na namin kung paano namin sila paglalabanan sa mundong ito. At alam na namin kung paano namin sila paghahanda, Lord. Patawad, Lord, kung minsan para kami nagiging isang part-time Christian. Pero Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad sa mundong ito ng kasama ka, Lord. Maraming pong salamat sa iyong Panginoon.